Yan ho, andito ako mismo sa kinatatayuan ko ho. Ito ho yung lupa na iniaalok sa atin. At ito ho ay sumusukat ng 1.5 hectares. At ito ho ay may magandang overlooking view. Kasama ho yung may kubo na yon. So, nandito tayo sa barangay ng Tagumpay. Ang tubig ho, wala sarahan kasi po pag sinara kakaroon ng leak dun sa mga hose. So 1.5 hectares na napakaganda ho ng view. Unlimited ang tubig. Yan, ginagawa ang kalsada. Tapos hindi tayo maglagay po ng swimming pool doon kasi yung ganito nga po kalakas na tubig kaya nang makapuno ng swimming pool. So yan po yung tubig niya. Dalawa po yung source ng tubig. Dalawang source. Ayun pa po. Meron pa po doon. Ayun yung kabila. Ito mas kailangan po natin ipakita kasi ito yung gusto ng ating mga viewers. Yan. Yan na po yung lupa. Malinis. Tapos dito ho, iba ng ito. Portion po ng tubig yan. Kaya po dito, nagwelo na. Yan, mas lumakas na ho yung tubig dito. Okay. Tapos, ito na po yung property. Yung kabila po, ito hindi na po kasama. Yan, hanggang baba. Borders. Yung mga kawayan. Yan po, malinis na. Ito kabila. Yun, maraming thank you po. Much better na makapag-subscribe po kayo sa aming channel para mas updated po kayo din sa mga susunod namin mga video. Medyo sa ngayon, ito lang po yung tubig niya. Pero dito naman po, kahit ganyan po lang kahina yan, unlimited naman po yan. 24 hours po na ganito yan na umaagos. Ito pa po. Ito po ang barangay ng Kapalong sa Real Quezon. Meron po kaming ipapakita sa inyo na 1.5 hectares. Ito ay may overlooking view. Ang kagandahan po sa lugar na to, dito ho ilalagay yung pinakamaraming windmill. Ang ibig sabihin lang po nun, ito ho ay after ilang taon, 3 years o 5 years pa ho yun, yung value po kasi ng lupa dumodoble kapag po may windmill na. Ito ho yung papunta ng Infanta Real sa bayan. At dito naman po kami sa part po na to. Ang tawag po dito sa barangay na ito ay, kung tawagin ay barangay ng Tagumpay. Hindi ko po maano kung bakit Tagumpay, pero ito po kasi nasa pinaka-top ng bundok, pero may kalsada naman po ito paakyat. Kaya ho, ipapakita ko sa inyo pag mula ho dito sa National Highway hanggang doon sa makapasok po tayo ng barangay ng Tagumpay, yung pinaka sentro po doon. Itong bungad po na to, mayroon pong crop road. Yan pa rin ang, pero mababa lang yung ating sasakyan. Kung kakayanin to, much better po na pag magbibisit po kayo ay mayroong yung 4-wheel drive na sasakyan.
Mula ho dito, simentado na po ito hanggang dun sa taas. Pero may iba pa pong mga nire-repair na kalsada po dito. Ang tagos din po ng road na to, dun din po sa Marilaki Highway, sa Marcos Highway. Natatandaan ko, meron na po ako na i-vlog dito na naibenta ko namin. Yeah. Yun po yung caretaker nung nabenta namin, na may waterfalls dito po sa parte ng Kapalong. Kana Ma'am Lina Gonzales, may-ari po ng Polylite, polycarbonate, yung mga 2001 pa po. 2021, hindi po ako nagkakamali. Yung may waterfalls dito sa Kapalong. Mamaya may papakita ko sa inyo yung ganda ng view. Nakita po yung overlooking sa dagat. Yan po yung mga niyugarya. Diyan po yung nabili nila Ma'am Lina. Ito lang medyo ano to. Mamaya pag mabigat yung mga rough road, dyan na lang kami sa tricycle. Kasama po natin yung naka-tricycle na yan. Sila yung mag-guide sa atin para makita yung property. Ito ho may titulo. Itong kalsada na to, 2 lanes po talaga to, kaya lang ay sa yan po may mga damo na yan, hindi po nalilinisan. Kaya po dito pag kami aakyat at bababa, na-busina po. Pero magiging 2 lanes po talaga ito. Pagdating po dun sa taas, 2 lanes na po yan. Sa ngayon lang ito ay parang 1 lane lang eh. Pero dahil nandun po yung future na magkakaroon po ng windmill, alam naman po natin na pag may windmill ay unang-una pong dinidevelop nila ay yung kalsada. Ito na ho mismo yung mga pagtatayo ng windmill kasi nasa top po ito ng bundok. At andito po yung kanilang tester na sa hangin. Yun, meron po tayong tester ng sa hangin dito para pagtayo ng windmill. After 1 year po na na-stock yung ating sasakyan, ayan, napasabak po agad tayo dito. Sa isang rough roadan. Ngayon lang po ito nanakbo uli na after ho nung magkaroon ng aksidente na nabangga. Pero ito yung unang lakad niya. Meron na namang moist yung ating lens. Patayin ko po muna. May barangay dyan. Ito na ho yung ginamit natin, yung ating phone. Dahil nagkakaroon ng
moist yung ating lens sa GoPro. Yun ang isang problema dahil may tubig siya. Ito na ho, dito sa top na po ito, pero meron pa pong pinaka top. Dito ho, tanaw na po yung mga dagat. Yan po, dagat po yan. Yan, kita na ho yung dagat. At mapapansin nyo po ay tuloy-tuloy yung ating kalsada. Dito ho sa part na to, medyo malapad na ho yung kalsada. Yan. Yung dagat ho yan. Dati talaga rough road to. Ito ngayon ganda na. Ito yung development na nangyari. Inuna na ho nila itong taas. Kaya po pagdating po dito sa taas na to ay maganda na ho. Dito po kasi lalagay ang mga windmill. Marilaki din to eh. Ito yung natatalo natin sa Marilaki. Ang overlooking dito. Ganda pa ng mga... Yan o. Dito makikita ho natin yung tester ng windmill. Yung may tower po dyan. Ayun po yung tower ng tester ng windmill. Yun yun. Yun po yung tester. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo dito. Dito na lang pre. Ito mo na lang ito iwanan. Oo. May dump truck kasi dumadaan daw, dalawa. Ganun. Naghahakot ng gravel, baka Sige, dyan na lang tayo. Mahaba-haba na rin itong nagawa Haba na pare. Samantalang dati nung makita ko, ito talaga matindihan pa ang rough road dito. Inuna yung taas bago yung palawakan yung baba. Ito nga. Hindi naalala ko doon sa kotse mo eh. Ay, talaga hindi kaya pare. Parang kaya na ito dito. Ay baka saan? Dito sa putik? Oh. Sige.
Pakita ko lang to. Sa ngayon ho, ito pa yung sitwasyon. Dahil kita nyo naman po, ongoing po yung construction ng kalsada. Wala na pong ibang pagpunta ang mga lupa dito kung hindi sa pagmahal, lalo na ho nagkakaroon ng ganito. So sa ngayon, yan ho ay ginagawa pa. Yan. Ito na ho yung lugar. Yung mga development na. Kailan kaya mailalagay ang windmill dito? May 5 taon pa ba? Wala. Wala na? Itong taon ito. Ah, itong taon na ito? Kasi ang alam ko nga, Itong 2.1. Hindi pa rin. dito po marami pong property ibinebenta. Sa ngayon po mas maganda makapamili na po tayo kasi Bago lang yan. magkakaroon po ng pagtaas ang presyo pag meron na pong windmill dito. At saka kita nyo ho na mas inuuna ho yung kalsada. Itong road na to, wala nang 1 year, lahat po ito kalsada na. At ang mangyayari ho nito, ito po ipatagos ng Marcos Highway sa Marilaki Highway. Ito ho kasi ay papunta ng Marcos Highway. May parang may paparking naman. Maganda kayo, lakarin na lang natin. Ito, may titulo din yan. Yun po yung pinaka tester ng windmill eh. Yung pong tower. Diyan po tinetest kung gaano kalakas yung hangin. At yun ho ang pinagbasihan nila na pasado siya para lagyan ng windmill. So ngayong taon, ala ko ho mga 5 years pa o kung ilang taon pa para malagyan ng windmill. Pero tingin ko ngayon na po, ngayong year daw po na ito at hanggang sa the next year ay may mga windmill na po dito. At asahan po natin na lahat po ng kalsada dito ay magiging maganda. Kasi katulad po nung nasa Pililya, yun po ang naging benepisyo ng mga kababayan natin na simento po yung mga road. Kasi po kapag nagtatayo ng windmill, ang una pong pinapriority nila yung kalsada. Sa ngayon po, dito na lang po muna namin yung sasakyan. Kasi dito ho ay mayroon pang ginagawa. Ha? Marami na rin kabahayan eh, no? Talagang yan na yung barangay eh. Hindi na yung barangay huli, no? So, ngayong taong ito, posibleng lusot ito, lahat. Tapos tong kalsada na to eh. Yari ng school din. Wala to. School lang, May tira yung 3 building din eh. pang high school? Elementary ata. Elementary. Meron ditong tinatayong 3 building. Pero meron na rin naman talaga dito, di ba? Wala pa. Na elementary. Layo na. Tapos na nga.
Saan yung nabili yung bus mo? Ah, dito pa. Si Mare, marami na yata itong nabenta ah. Ito yung papunta ng ano eh. Marilaki. Ito kuya. Oh, yan. Yan. Meron diyang... Dati may nasama na rin kaming bayar dito. Si Tops. Ang ano ah, si Tops. Si Topper. Ano? Social yun dito ngayon. Ay! Oh. Kunsel pala si Tops ah. Tinamaan yun. Panlima yun. Tinamaan ng magaling. Baka nga, nandiyan sa barangay ngayon. Ito yung ano, barangay hall. Tignan nyo naman ho, oh, tagumpay na tagumpay talaga. Pag nandito ho kayo, nasa barangay ng tagumpay kayo. Kasi ho, nasa pinaka-top tayo. Teka dito yung dito. Hindi ko alam. Si Kapitana, may mga tinuro din sa akin dito. Hindi ko lang nabalikan. Alam. Dito, okay naman ho ang community dito kasi Lagay na. yung mga kababayan nating Kalusot ko na. Sita. ito yung padiretso dyan sa elementary, di ba? Ito yung sa bus mo. Dito ang daan. Dito ang daan. So ito talagang huwag tayo mag-alala na nakikita ho natin. At least ho ngayon, kita nyo na meron pong ganito pa. Pero ang punta po niyan ay yun doon sa pagganda. Ito po, sintado ito. Simentado na oh. Dati, Pero kakaperanggot na yan oh. Hindi pa din huli yan oh. Nung nabili to ng bus mo, may ganito na. wala pa, kapunto. Ah, wala pa. Kami nagtatambak kayo. Ah, ganun. Ah, ito ba kayo sinasabi mo na Pinabutas namin. pinabutas ninyo sa ano? 300,000 baga. 300,000? Ay, sino nagpasemento? Ay, ito, barangay na. Ah, barangay na. Ay, magaling din ano. Magaling kayong dumiskarte ano. Hindi nakapabor din sa barangay. Napaganda pa yung ano sa barangay ito. Dito, overlooking din yan sa ano. So, kita pa ba dagat dyan? Hindi na. Ganda dyan, oh. Kita pa rin dyan? Yung ano? Hindi nakita masyado. Hindi nakita. Doon lang kita eh. Pero maganda view dito. Kung sakasakali, ito na yung dadaanan. Pero one way pa lang to eh. Ano ito? Doon ang ikot na parang school pila. Ah, hindi magsasalubong. So okay naman pala. Pwede naman. Kasi ito, dire-diretso sila sa minto kayo. Ayun, ito. Ah, may ikot din dyan. Asan yung elementary? Ayun, dali nyo ang mga bahay-bahay dito. Maraming daan. Oo, paikot. Ito, sinasabi ko sa iyo, tumaas. Napakalawak pa ho ng lupang ito hanggang doon sa Marcos Highway. Diyan po sa Marilaki Highway na lagi natin pinupuntahan. At dito ho, Ito, tumaas. kung ano ho yung lamig doon. Kami nagpatawag pa. Ano mo? Ah, ito Ika-open di pa rin. ito yung sinasabi mo. Pag tag-init, Na dito na ngayon yung sa bus mo. ito, pupunta rito. Parang ganyan. Tumaas. Madali matambakan na rin. So ito ho yun, papunta ho dun sa property. Ito ho, paikot ito, papunta dun sa school. Yan ho ang development na nangyayari. So ngayon, hindi kaya dito sa sasakyan kasi tumaas. Tatambakan. Kaya. Tampakan. Sa araw na yan, tali yan. Tapos ano no. Kami nagtambakan sa Alam ko pre, yung pakalkadang malaki ano. mali, hindi pa dito ginanon yung kasada. Oh. Oo nga. Hindi pa ano ha. Ito naman, Di ba may hawak ang mga cadastral map nito? meron. Nilagyan namin ito ng embornal, natabunan, pero madali ang kain yan. Embornal Oh, may na tubig ano. yun. Nilagyan na namin embornal yun eh. Mhm. Kaya pag inalis yan, ay sali. Mhm. Yan, ito hong video natin magmula ho National Highway hanggang dito. Ating ipapakita, hindi ko na ho ikakat kasi doon po sa mga magbibisit na makakapanood ho nito. Hindi ho kayo nag-e-expect na lahat sementado.
So makikita nyo ho na may ganitong sitwasyon. Para ho. Sisimintuin ko tuloy. Kasi mahirap ho na puro yung magandang kalsada lang ang ating ipapakita. Tapos pagdating dito maaabutan nyo ho na may ganito pa. So mapapanood ho natin na kung ano yung nasa video natin, yun na ho yun. Walang ahon. Walang ahon. Puro lusong. Hantay lang. Ay kung magkakaroon ng kalsada dito, Lalo na. may kagalingan. Ang kotse ni po sa ilusot dito. Ay, Pagkitag-init. taga saan yung nakabili yung boss mo? Tanggal pa rin. Batangas. Na, tuwing ano napunta dito? Abay, isang taon ay isang beses lang. Eh. Ay anong project dyan? Tinam na namin yun ang rambutan ng Sonis. Rambutan ng Sones. Ilang anso katang nabili niya? 4 hectares may titulo. Oh. Ayos ano. Mura pa nun. Mura pa nun. Bilhin nyo, 90 pa lang. Eh. 90. Wala pang kalsada. Wala pa. Yun nga ang isa. Tinira lang ito ng bako isang araw. Isang araw. Magkano bayad niya sa bako? Inabot ng ano, bali Ay. 90. 90. Ayun patambak pa. Yun, doon kami nalakihan. Kaya nga ano. Pero kanino kayo? May bako na ditong dyan na mismo sa mga nagagawa dyan. Kay Vice Mayor baga. Ganun. Ulit ano naman. Kami ang bumili ng diesel. Sa inyo diesel. Ayos ano. Bumili lang ako ng ano. 10 container lang, dali baga. 10 container. Okay. Kung si Ma'am Edith, dali-dali sa kanya to. Kasi yung mga nilakan namin nung nakaraan, talagang bato-bato, madulas. Pero ito, wala namang ahon. Kaya niya to. Kaya yung sa asawa niya. Ito ho yung sitwasyon natin papunta dun sa site. Sa ngayon, pag ganito, maganda service yung 4 ang gulong ng motor. Yung ATV. Okay. Raptor. May mga gulay pa dyan sa kubo pare. Marami. Sino kasama mo dyan, pare? Kala ko mahanay. Kami kubo ka dyan. Paano nga naman, buwanan? Tagal siya ng gulay. Madumi na nga yung kubo, hindi na linisan eh. Paikot ano. Pag-raptor lang ang pulang dito, ano kuya? Ito na ho yung sitwasyon natin. Magmula ho na National Highway. Yan. Pero itong lugar ho na to ay talaga hong may potential dahil once ho may naitayo ng windmill dito, ito ho ay matatambakan ng mga bawat farm dito. Kung yung mga presyong 150 to 100, maaaring maging 500 pesos. Kasi ho, ganyan din ang nangyari dyan sa Pililya. Dati ho, talagang walang pupunta doon para bumili kasi nasa top. Wala kalsada, wala tubig. Pero nung nalagyan po ng windmill, yun, nagkaroon ng value. Tumaas. Kaya nga ho, ang isang property nagkakaroon ng alin na? May pulang yan eh. May muhon na to? So ito na pala. Ang sukat 1.5 hectares. Okay. So dito ho tayo mag-start. Kalsada. Yung may pula. Pero unang-unang step, kailangan po natin ng relocation survey. Geodetic po ang kailangan natin. Kung kayo ay may geodetic, much better. Pero
Ayoko na ho kasi mag-repair ng geodetic kasi dumadating sa punto minsan pag nadidili yung trabaho nila at sila masyado natatagalan, nagiging isa pa sa pasanin ng aming yun po, nagiging isa pang problema. Much better kung kayo po mayroong kakilala na mismo na mapapapunta po agad. Yung sitwasyon, hindi ko po alam, siguro ito nga ho ay barangay road kasi tuloy-tuloy ho na kalsada pag ganun paikot. Mayroon pong pulang marker doon. Ito naman medyo slope na agad. At aalamin ko pa po yung ano po ba ang hugis ng ating lot plan. Maginhawa dito, mahangin. Yun nga ho, dahil nandun tayo sa pagtatayo ng windmill, ni-expect ho natin na presko, mahangin yung lugar. Although yung pababa po na yan, slope na, pero hindi ho ganun katulad sa Marilaki na bangin. Ito ho magagawan ho ng paraan. Kung magmula ho doon sa may pula na yun, yung pinasukan namin na yun, itong side na to, ay nakikita ko ho na magandang bahagi. Kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi ko pa ho nakausap ang pinaka-seller, ang pinapresyo ho dito ay 3 milyon. At ang sumusukat ho ito ng 1.5 hectares. Ngayon ho, kailangan ko ho ng verification, confirmation sa detalye ng lupang ito. Maganda ho siya. Yung bungad niya, yan ho ang view. The best. May patag. Yan. Susubukan ko ho yung GoPro ko kasi mas maganda yung wide na video. Ano yun, pre? Dinidevelop na yon? Ah, school. So ito ho, itong area na to maganda po talaga. Sa tingin ko marami ho makakagusto nito sa inyo, na ating viewers. Nandito po kami sa barangay ng Tagumpay, Real Quezon. Tingnan ko nga yung GoPro kung wala ng ano, may moist pa ba. Yun, tinanggal ko na nga yung ano kasi malabo. Ito kasi nalubog. So try natin to para mas wide. Yan ho, andito ako mismo sa kinatatayuan ko ho. Ito ho yung lupa na iniaalok sa atin. At ito ho ay sumusukat ng 1.5 hectares. At ito ho ay may magandang overlooking view. Kasama ho yung may kubo na yon. So, nandito tayo sa barangay ng Tagumpay, sa part po ng Real Quezon. Yun ho ay tinatayo na 3 building daw ho yan, elementary school para ho dito sa barangay ng Tagumpay. Ito ho mismo, kung makikita ho sa video, ayan ho yung pinaka tower ng tester ng windmill. So ito hong presyo ng lupa ay nakadepende ho sa viewers. May magsasabi ho na mahal, may magsasabi ho mura. Pero ito ho kasi, kung ang hinahanap nyo po ay ganitong lugar, masasabi nyo na affordable, kaya ho. Depende nga ho sa makakakita. May magsasabi naman hong mura ito kasi may kakayanan ho sila. Pero ho dun sa mga kulang pang budget ay di mahal po ito. Pero kung ito yung hinahanap nyo, pwede nating bisitahin itong area na to.
mula ho doon, mahaba po yung front. Ito bagay barangay road. Barangay road yun. Nasaan yung muhon? Ba't dalawa? So bagong relocate siya. So atong ba't dalawa? Ito ho yung muhon. Tapos ito yung isa. So dalawang muhon. Kasama to. So paganto na. Ganda. Tapos itong kapatagan na to, kuha siya. Itong kabila hindi na. Hindi na kasama yan. Hasan yung ay bakit mayroong tali? Hindi, ano lang yan, style lang yan. Style lang. Kuha lang sila dyan. Ito kasama tong kubo. May caretaker ba to? Ah, ganon. So yun ang nakatira dito. Nasa baba yung fall. Ang sitwasyon ho, May pulis pa pala. ito ho ay mayroon ho nasa titulo. At yun ho nasa titulo, hindi na ho siya ang pinaka-seller. Kasi ho, naibenta na ho ito sa isang tao. At yung pong nakabili, yun ho ang ating seller ngayon. Kaya lang, dumadating sa punto na baka ho hindi pa nila na i-transfer itong titulo sa pangalan ng unang bumili. Kaya po meron po tayong gagawing verification sa lugar, sa dokumento. Yan. Kaganda ho ni Ray. Ang tubig ho, walang sarahan kasi po pag sinara kakaroon ng leak dun sa mga hose. So 1.5 hectares na napakaganda ho ng view. Unlimited ang tubig. Yan. Ginagawa ang kalsada. Tapos ang kuryente wala pa. Hindi pa abot ng kuryente pare. Hindi pa abot ng kuryente. Hindi pa ako, pero pwede tayo magpalit niya. Ayun lang naman. Asan yung sa boss mo? Ayan ah. Ah, dito baga. Ay, nasa yung kubo mo. Andun pa rin. Ah, nandun pa rin. Eh, di una pa to, ano? Wala pa ito. Ba't dito nakuha ng boss mo? Eh, maliit kasi. Ah, gusto niya malaki. Yung malaki mo kayo. Yun ho ang nagturo sa atin, yung ating kumpare ko ito sa barangay ng Yapak. Nung time po na to, 2018, magkakasama na ho kami. Kaya lang siya, nagkaroon ho siya ng obligasyon dito kasi siya po yung pinaka-caretaker. May nakabili ho sa kanya ng lupa, yun na yung naging boss niya ngayon. Tapos siya ho yung nagturo sa akin na ito nga ho binebenta. At ang kalapit po nito yung kanyang boss na taga Batangas. 4 na hektarya ho ang nabili. Nung nabili daw ho yun, ang presyo lang ay 90 pesos. Nung boss niya 4 na hektarya. So wala pa hong kalsada, hindi pa ho, rough road pa ho yun sa tingin ko. Kaya siya tumaas dahil pangalawang sali na. Una ho may nakabili, ito hong nakabili, ito yung seller ho natin ngayon. Kailangan lang po natin ay sure na buyer sa ganito kagandang property. Kasi ito ho, makikita nyo ho, may bangin yan, pero hindi siya totally bangin. Yan ho yung pagdahilig ng lupa na kung saan pwede ho nating lagyan ng iba't ibang design na recrapping ng at diyan kayo maglalagay ng mga TP house o kung ano man po gagawin nyo itong campsite o resort. Tapos ang boundary ho nito sa baba hindi ho natin masabi, kailangan pa rin natin ng geodetic para masusog po yung mga muhon na nilagay po nila kasi nakapagpa-survey na rin. Depende ho, much better yung correction po ng land area. At ito naman ho, yan, bagong ginagawa na building para sa ating mga estudyante. Pwede, pakita natin. Yan ho ay elementary. Makikita ho natin na nandun siya sa development yung lugar. Ginagawa ho yung kalsada, wala pang kuryente, halos nandun pa lang sa kabayanan. Pero pwede na ho dito solar. At saka andun po may kuryente na ho doon. Ganito pa lang, yung kubo kasama na ho yan.
Pero malinis na ho ito. Makikita nyo na ho kung anong itsura nung lupa. Makikita nyo na ho kung may dahilig, may patag. At ito ho ay diretso ng Marilaki Highway. Pag ito ay dito ho nagkakaroon din talaga ng malamig na panahon sa area na to. Mas madalas po ang maulan kaysa mainit. Nagkataon lang ngayon na maganda kasi papunta na ho ngayon sa summer. So February po ngayon, February 13. Bukas po ay araw na ng mga magjojowa, araw ng puso. Yun po yung pinaka-tower. Magkano? 0.5 challenge. Meron daw po itong waterfalls. Kaya po yun naman ang aming titingnan. Sana mababa po namin. Ito lang, hanggang dito lang siya. Pero may muhon pa ba dito? Ihari ako. May muhon na. Kahugpong nun. Saan ang hugpong nun? Ang hugpong niya siguro dito sa dulo nito. Pero linis ano? Dinis siya. Ano Ang ganda ng view eh. Ha? Ano kayo? Tapos ito, school. Jewa. Medyo alaga ko yun. Alaga niyo. Oo. Kala ko jewa. Yan ang yung kalasada. Ito yung balete na pwede kayong maglagay ng teak house. Kasi dito ho, overlooking view. Yan yung school, elementary school ang ginagawa. Ito yung lupa. Pahaba hanggang dun po sa kubo. Yun. Kung titingnan nyo po siya bangin, pero hindi naman. Slope lang talaga na ano. Hindi naman siya yung bulusok. Maglalagay tayo ng mga brick wrapping. Ito yung paligid niya. Yan po yung tester ng windmill. Nandito po yung waterfalls. Yun po ang titingnan natin. Ito na po yung road. Hindi pa ho sementado yan, pero dun po nagsisemento na. Nasaan? Yung pulse. Oh, cold daw, ate. Ayun. Yung tubig. Tingnan ko na lang kayo. Sino naglinis po? Kayo na po, Nay. Ano po, buwanan po kayo dito? Opo. Wala pa po pinapatanim na mais. Marami dito. Ano pa lang po sa akin? Aging. Ang ganda ho ng pangalan ng barangay nyo eh. Barangay Tagumpay eh. Tagumpay talaga eh. Ito po ang bukal niya. Ah, ibukal talaga ho. Ano? Yan. May bukal ho. Ito po maganda. May bukal ng tubig. Sariling bukal. Tapos nagkaroon ng mini falls. Opo, mini falls. Diyan ho wala naman tubig. Pero dito. Yan ang Abukal, wow. yan ang mineral water talaga yan. Pagdating dito ay ano po ito, borders na po ito. Borders na, yung kabila hindi na. Ah, iba na po. Kaya nga po borders na. Ito po. Kalimiga naman, ganun. Nasaan po yung muhon? Saan? Ayun. Maganda ako, may muhon dito. Ah, ito. Pinakpang ko po kasi yan. Yan, muhon.
Tapos may tubig. Ito na. Sapa siya. Hindi naman malaki yung falls pero maganda ho yan. Bukal. Ito po kaya bukal din, hindi? Bukal din. Bukal din po yan. Hindi tayo maglagay po ng swimming pool doon. Kasi yung ganito nga po kalakas na tubig, kaya nang makatuno ng swimming pool. So, yan po yung tubig niya. Dalawa po yung source ng tubig. Dalawang source. Ayun pa po. Meron pa po doon. Ayun yung kabila. Marami na kaming binabanggan to eh. Ito mas kailangan po natin ipakita kasi ito yung gusto ng ating mga viewers. Yan. Yan po yung lupa. Malinis. Tapos dito iba ng nito. Portion po ng tubig yan. Kaya po dito nagwelo na. Yan, mas lumakas na yung tubig dito. Okay, tapos ito na po yung property. Yung kabila po ito hindi na po kasama. Yan hanggang baba, borders. Yung mga kawayan. Yan po malinis na. Ito kabila. Yun, maraming thank you po. Much better na makapag-subscribe po kayo sa aming channel para mas updated po kayo dun sa mga susunod namin mga video. Hanggang sa ngayon ito lang po yung tubig niya, pero dito naman po kahit ganyan po lang kahina yan, unlimited naman po yan. 24 hours po na ganito yan na umaagos. Ito pa po. Maraming thank you po sa mga viewers po natin. Salamat po. Yun lang po.